Unti-unti binibigyan ng Panginoon Jesucristo ng pundasyon ang pananampalataya at pananalig ng mga apostol at disipulo, pati na ang mga taong nakasunod sa Kanya saan man siya mapunta, upang ang kanilang nanaisin at pangarapin sa buhay ay hindi lamang ang kung anong pangailangan na meron ang bawat isa sa mundong ito, habang tayo naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, kundi ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At iyon ang pakinggan, ang pangaral, ang ipinahayag ng kanyang pinakamamahal na anak, at manalig sa salitang namumutawi sa bibig ni Jesus na taga Nazaret, ang Mesiyas, ang Kristo na pinadala ng Diyos Ama upang maisakatuparan ang kanyang pangakong pagliligtas. Totoo, hirap tayo sa mundong ito kapag kulang tayo sa resources kung paano natin maigapang ang araw-araw nating pamumuhay. Kailangan nating magtrabaho, kailangan nating maging masigasig sa araw-araw nating pamumuhay upang mabigyan kung ano ang pangailangan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya. Ngunit sa ating mga pagpapahalaga, minsan ay nakalimutan natin na ilagay sa pinakaunang parte ng ating buhay ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Ang manalig sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus, na siyang ating Panginoon, na siyang Mesiyas, na tagapagligtas ng lahat sa atin. Kaya sa araw-araw nating pamumuhay, sa ordinaryong mga panahon, huwag nating kalimutan na papurihan at pasasalamatan ang Panginoon. Wala namang ibang kinakailangan ang Diyos sa atin kundi ang mabigyan ng pagpapahalaga, ang kagustuhan niya, na marating natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananalig sa kanyang bugtong na anak. Huwag nating kalimutan na ito ang ipinapahayag ng Diyos Ama sa atin. Nung si Jesus ay binyagan doon sa Jordan, nang lumilim sa kanya ang Espiritu ng Diyos at nagpahayag ang Ama na pakinggan ang kanyang pinakamamahal na anak. Doon din sa bundok ng Tabor, na kung saan nagbabagong anyo ang Panginoon pagkatapos ng kanyang matanggap ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Moises at ni Elias. Sinabi ng Ama kay Pedro, Juan at Santiago, napakinggan ang kanyang pinakamamahal na anak. Dahil ito ang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Na mapakinggan natin ang mabuting balita, ito ay pagnilayan upang mapagbulay-bulayan din ng ating buhay kung paano natin mabigyan ng papalaga ang salitang nagkatawang tao na nag-alay ng kanyang buhay sa krus, doon namatay upang mabigyan tayo ng buhay sa pamagitan ng kanyang inalay na buhay. At ang katotohanan ng muling pagkabuhay sa wakas ng panahon ay binigyan niya ng katuturan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya sana sa araw-araw nating pamumuhay, huwag nating kalimutan at kaligtaan ang mga katungkulan na meron tayo bilang mga anak ng Diyos
bilang mga kaanib sa katawang banal ng ating Panginoon Jesucristo na may paranas sa lahat ang kagandahang loob ng Diyos at ang kadakilaan ng kanyang abat-awa para sa isa't isa sa atin. Upang maangkin natin sa araw-araw ang banal na karunungan na magbibigay sa atin ng liwanag upang meron tayong tanglaw sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.